Isang magalang na pagbati sa iyo, Tito Makoy, buhat dito sa Bristol, England. Itago niyo po ako sa pangalang Esteban. Ngunit bago yan, Tito Makoy, pakibati niyo naman kami dito sa Bristol, England. Alam ko po maraming nakikinig sa iyo rito. Nagumpisa ang aking kwento ng buhay pag-ibig noong sa pilitan talaga akong inimbita ng aking kaibigang si Ludel na pumunta sa kanila upang makapagbanding man lang kaming magkaibigan. Alam nyo kasi, Tito Makoy, matagal na rin ang panahong lumipas. Ang totoo nga niyan, taon na talaga ang lumipas, hindi kami nakakapagbanding ng kaibigan kong ito. Nagtatampo na siya kasi matagal na rin akong nangangakong pupunta sa kanila, ngunit palaging hindi ko ito nagagawa. Kaming dalawa ng kaibigan kong si Ludel, dating magkatrabaho sa unang kumpanyang pinasukan ko dyan sa Pilipinas. Nag-resign ako, lumipat ng ibang kumpanya. Itong si Ludel na iwan doon sa dating kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Ang aking resignation, Tito Makoy, ang dahilan kung bakit matagal na hindi kami nakakapag-jamming man lang ng kaibigan ko. Hapon nang pumunta ako sa kanila. Alam niyo po, pinaghandaan talaga ni Ludel ang aking pagbisita. Nagluto ang kanyang asawa ng merenda at si Ludel naman nagluto talaga ng pupulutanin namin. Kwentuhan ng kanya-kanyang buhay sa trabaho ko at doon din sa trabaho ni Ludel. Tiban, alam mo, meron pa akong inimbitang isang kaibigan, si Genesis, para hindi naman naglalagari tayo. Tayong dalawa lang. Okay siya, darating yun. Sinabihan kong meron akong kaibigan na darating ngayong hapon. Ito, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Ludel. Sa akin naman walang problema yan. Maigi nga, may makikilala at magiging bagong kaibigan. Ilang sandali nga ay dumating itong si Genesis, yung kaibigan ni Ludel. Ipinakilala kami sa isa't isa. Mabait siya, hindi mayabang, magaang kausap. Alam ko, Tito Makoy, kung bakit naging kaibigan ito ni Ludel. Dahil nga sa kanyang katangian. Kahit ngayon pa lang kami nagkita, ngunit magaan siyang kausap. Itong kaibigan ko kasi, Tito Makoy, na si Ludel, piling-pili ang kinakaibigan nito. Kaya mabait rin itong si Genesis talaga. Liban pa dyan, Tito Makoy, magandang lalaki si Genesis. Kayumanggi ang kanyang kulay ng balat at bato-bato rin ang katawan. Alam niyo po, Tito Makoy, ilang minuto pa lang kaming nagkikwentuhan, natutokso na talaga akong tingnan siya. Minsan ang tingin ko sa kanya talagang lantaran, nakatingin ako, lalong-lalo na kung nagsasalita siya at ako ang kausap. Liban kasi kay Genesis, Tito Makoy, noong gabi merong ilang pinsan si Ludel na dumating at nakijamming rin sa amin. Masaya, tawanan lahat, at lahat sila mga magagandang kajamming at kaharap. Subalit, Tito Makoy, si Genesis talaga ang nakakamagnet ng aking mata. Pasimple at panakaw akong tumitingin sa kanya. Kapag iba ang kanyang kausap at nakaharap siya sa ibang kainuman namin. Ang galaw ng kanyang labi, Tito Makoy, bagay na bagay sa kanyang itsura. Mapapasana, akin ka talaga, Tito Makoy. Yan ang masasabi mo kung siya ang kaharap mo. Sa aming jamingan, Tito Makoy, kung ano-ano ang napagkwentuhan, mga bagay na pinagtatawanan namin, at noong medyo tumataas na ang tama, mas lalong lumalakas ang tawanan namin. At nadako ang aming kwentuhan sa pulot ng bubuyog, yung honey, Tito Makoy. Ito ang aming napag-uusapan. Nabanggit ko sa kanila na gusto kong makabili ng pinakamahal na honey, yung blue honey. Tito Makoy, baka nagtatanong ka kung ano ang blue honey. Ang blue honey ay bibihira ito kasi ang uri ng bubuyog na pinanggagalingan nito ay mailap at bibihira lang talaga. Sa lugar namin, tinatawag ang bubuyog na ito na buligan. Ang bubuyog na ito, Tito Makoy, may kakaibang katangian kasi nasa loob ito ng yungib na lupa o sa loob ng butas na kahoy o nyog. Hindi kagaya ng isang uri ng bubuyog, yung tinatawag na pukyutan, naka-expose ito sa may sanga ng kahoy, kaya madaling anihin, madaling kunin ang honey. At yung karaniwang bubuyog naman na kinoculture natin,
Yun ang tinatawag na honeybee. Marami tayong mga beekeepers dito sa Pilipinas, Tito Makoy. Ang buligan or blue bees talaga bibihira yan, kaya mahal ang pulot nito. Alam mo Tiban, sa bahay meron ako ng sinasabi mong pulot. Teban, kung gusto mo ng blue honey, meron ako sa bahay. Tamang-tama kasi dinalhan ako ng uncle ko noong isang araw. Kuha doon sa kanilang lupain sa bundok. Iyan Tito Makoy, ang wika sa akin ni Genesis. Naku, wag na, nakakahiya naman. Alam mo, nabanggit ko lang, ngunit hindi naman talaga sadyang naghahanap ako ng ganoon. Ito Tito Makoy ang sagot ko kay Genesis. Subalit Tito Makoy, hindi talaga tumigil itong si Genesis hanggat hindi ako nabibigyan ng ganoong pulot. Kaya makalipas ang ilang saglit, inaya niya akong sumama sa bahay nila upang kunin ang blue honey. Malayo ng kaunti sa bahay ni Lyudel ang bahay ni Genesis. Naglakad kami, kulang-kulang mga 5 minuto siguro Tito Makoy. Walang ilaw sa loob ng bahay ni Genesis kasi mag-isa pala siyang nakatira rito. Ang kanilang mga magulang lahat na pumanaw at ang kanyang mga kapatid naman may kanya-kanya ng pamilya at may sarili na ring mga bahay. Kaya pagdating namin sa bahay niya, walang ilaw. Ang bahay niya Tito Makoy, hindi mismo ito nasa gilid ng kalsada. Binuksan niya ang pintuan, nilak ito pakapasok namin. Ngunit Tito Makoy, hindi niya binuksan ang ilaw at umakbay siya sa akin Tito Makoy. Pagkatapos Tito Makoy, nagtanong ito sa akin ang pabulong. Teban, gusto mo ba ako? Ito Tito Makoy ang tanong niyang nabigla talaga ako kasi hindi ko inaasahan ang tanong na ito. Kaya hindi kaagad ako nakapagsalita. Bakit mo naman naitanong yan? Ito ang wika ko Tito Makoy na nauutal. Kasi kanina pa kita pinagmamasdan. Yung mga palihim mong sulyap sa akin. Ngunit huwag kang mag-alala kasi gusto rin kita. At alam mo, gusto ko pag ganitong nakainom, gustong gusto ko ang nagsasaya. Ito Tito Makoy ang walang kagatol-gatol na wika niya sa akin. Patay na Tito Makoy. Ang akala ko hindi niya nahalata ang aking mga nakaw at lihim na pasulyap-sulyap sa kanya. Nako Genesis, tingin lang yun. Ito Tito Makoy ang wika ko sa kanya. Subalit Tito Makoy, hindi ko na ituloy ang aking mga sasabihin pa kasi hindi na ako nakapagsalita. Hinalikan ako sa labi ni Genesis. Di ko siya mapigil Tito Makoy, hindi ako makapalag. Kasi nagtatalo sa aking isipan kung ayaw ko ba o gusto, papalag ako o hindi. Ngunit ang totoo Tito Makoy, ayoko rin talagang pumalag. Hanggang sa siya na mismo ang naglagay ng kamay ko sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Tuluyan na akong naanod ng aking pakiramdam Tito Makoy at ang pagnanasa ko sa kanya. Alam niyo na po, pareho kami nakainom nung oras na iyon. Kaya ayon, sa hindi inaasahang pagkakataon Tito Makoy, nakapagkwiki kaming dalawa ni Genesis sa loob ng kanyang bahay. Bagamat kwiki lang Tito Makoy kung maituturing ang ginawa namin ni Genesis, subalit matagal na pala iyon. Inip na sa amin ang aming mga kajaming pagbalik namin. Nagtatanong ang mga ito kung bakit daw ang tagal namin bago nakabalik. Buti na nga lang Tito Makoy at naiwasan naming dalawa ang mag-iwan ng marka ng halik sa bahagi ng katawan na naka-expose kagaya sa liig. Kaya hindi halata na nagkaroon kami ni Genesis ng quickie. Umuwi ako Tito Makoy noong gabing iyon. Si Genesis na ang naghatid sa akin sa highway upang sumakay pauwi ng lungsod. Nagpalitan rin kami ng cellphone number. Ang naganap na yun sa amin ni Genesis na ulit pa ng ilang bises. Mula kasi noon Tito Makoy, pumupunta na siya sa bahay. Hindi kami nagtatakda ng pagkikita, basta kung libre siya, tumatawag siya o nagtitext sa akin. Wala ring formal na deklarasyon kung kaming dalawa talaga. Basta Tito Makoy, sa paulit-ulit naming ginagawa ang pribadong bagay, ipinalagay na namin sa isa't isa na
kaming dalawa nga ay meron ng ugnayan. Masaya ako sa nangyayari sa amin kasi naman Tito Makoy, yung sabi kong sana akin ka nangyayari ngayon Tito Makoy. At dahil nga wala kaming itinatakdang araw ng pagkikita, palaging random lang kung magkita kami, kung magtagpo kami at gumawa ng pribadong bagay. Maging ang pagte-text Tito Makoy o kaya tawagan sa cellphone, bibihira lang talaga naming gawin. Hanggang Tito Makoy sa dumating na lang sa panahon na napansin kong ilang buwan na pala ang lumipas, hindi kami nagkikita, wala kaming komunikasyon ni Genesis. Nalibang kasi ako ng gusto dahil busy ako sa aking trabaho. At ang ilang buwan na hindi namin pagkikita Tito Makoy, naging taon ito. Kasi nakalipad ako papunta ng Bristol, England at mahigit na 4 na taon na hindi ako umuwi sa Pilipinas. Talagang wala kaming komunikasyon ni Genesis. Wala kasi akong Facebook kaya walang paraan upang makontak ko siya. Ang SIM card ko sa Pilipinas Tito Makoy, hindi ko nakuha ang mga kontak ko doon at naitapon ko ito maging ang dating cellphone ko dyan sa Pilipinas. Kaya maging number ni Genesis nawala sa kamay ko Tito Makoy. Ito ang dahilan kung bakit wala kaming komunikasyon sa mahabang panahon. Sa Instagram naman kung maghahanap ka, mahirap kasi user ID lang naman ang nakalagay dyan. Kaya tuloy-tuloy na wala kaming komunikasyon sa nakalipas na medyo mahaba-habang panahon. Nang umuwi ako sa Pilipinas, pinuntahan ko si Ludel upang magkita kaming magkaibigan at dalhin ko rin ang pasalubong ko sa kanya at sa asawa niya. Tuwang-tuwa si Ludel Tito Makoy, masayang-masaya kami pareho dahil mahaba talagang panahon na hindi kami nagkita ng kaibigan kong ito. Ang pagbisita kong ito Tito Makoy, tanging ang sadya ko lang talaga ay si Ludel. Ngunit kung sakaling muli kaming magkikita ni Genesis, wala namang masama dyan at mas maigi nga. Tutal kasi Tito Makoy, meron naman akong daladalang pasalubong para sa kanya. Alam ni Ludel na magkaibigan kami ni Genesis, bagamat hindi niya alam Tito Makoy ang totoong relasyon at ang totoong namamagitan sa aming dalawa ni Genesis. Kaya tinawagan ni Ludel si Genesis at ipinaalam na nandito ako ngayon sa bahay nila. Matapos tawagan ni Ludel si Genesis, alam niyo po, naging excited din ako sa muli naming pagkikita ni Genesis. Dahil nga Tito Makoy, matagal-tagal na rin panahon, ilang taon na ang nakalipas na hindi kami nagkita. Kaya noong sabihin ni Ludel na darating si Genesis, natuwa talaga ako Tito Makoy. Subalit Tito Makoy, noong dumating si Genesis, meron itong akay-akay na isang bata, magdadalawang taong gulang. Lalaki ang bata. Hindi ako magiging hipokrito Tito Makoy sa aking nararamdaman. At sasabihin ko sa iyo na nasaktan ako ng kaunti noong dumating si Genesis. Nagsilos siguro ang tamang salita doon o tawag sa nararamdaman ko nung oras na iyon. Anak, mano ka kay Ninong? Sige na, para mayroong regalo sa'yo si Ninong. Iyan Tito Makoy ang wika ni Genesis sa bata. Alam niyo po, naaliw ako sa bata kasi bibong-bibo ang bata at ang cute. Nagmano nga ito sa akin Tito Makoy. Nung magmano sa akin ang bata, biglang nawala ang aking hindi magandang nararamdaman kasi naaliw ako sa pagiging bibo ng bata. Tuloy Tito Makoy, napilitan akong bigyan siya ng 1,000 cash. Alam mo na po sa tradisyon at paniniwala natin, yung kasabihan na ang ganyang pagbibigay ay pampaswerte sa bata. Kaya binigyan ko ito ng 1,000. At dahil nga binigyan ko ng 1,000 ang anak ni Genesis, siguro naman Tito Makoy nakakahiya kay Ludel kung hindi ko rin bibigyan ang kanyang mga anak. Kaya lang Tito Makoy, ang problema, 4 ang anak ng kaibigan kong si Ludel. Tuloy, 5,000 ang nabitawan ko noong hapon na iyon Tito Makoy. Pangyayari nga naman yan. Nako, paano naman yung mga ama? Ito ang panunukso ni Ludel at Genesis sa akin.
Magsuot muna kayo ng lampin kung gusto nyong bigyan ko kayo. Yan naman Tito Makoy ang biro kong tumatawa sa dalawa. Umalis ako sa bahay ni na Liudel noong gabing iyon. Masaya ngunit malungkot ng kaunti. May asawa na pala si Genesis. Nag-asawa ito habang nasa England ako. Subalit Tito Makoy, ang lungkot na aking nararamdaman, hindi naman yung malungkot na masamang masama ang loob. Okay na rin sa akin ang nakita ko at ang pagbabago sa buhay ni Genesis. Kaya nga lang talagang hindi ko rin maiwasan na medyo madismaya ng kaunti. Inihatid ako ni Liudel at Genesis sa highway upang sumakay pauwi ng lungsod. Si Genesis naman Tito Makoy, makalipas ang ilang araw, pumunta ito sa bahay ko. Ayon sa kanya Tito Makoy, ramdam niya raw na nasaktan ako, humihingi ito sa akin ng paumanhin. Subalit Tito Makoy, ang sabi ko sa kanya, wala naman siyang dapat na ihingi sa akin ng paumanhin kasi wala siyang maling nagawa sa akin. Ngunit Tito Makoy, ang kanyang pagdalaw na iyon sa akin, muling nangulit itong si Genesis. Nanunukso ang kanyang mga pangungusap sa akin at ang wika niyang nangungulila raw siya sa akin, namimiss niya ang mga ginagawa namin noon. Kaya Tito Makoy, sa pagdalaw niyang iyon sa akin, sa muli may naganap sa aming dalawa, isang matamis at masayang oras ang namagitan sa amin. Pinagbigyan ko siya sa kanyang hiniling sa akin. Total Tito Makoy, sa bahay solo rin ako at huwag po kayong magtaka kung bakit solo ako sa bahay kasi alam niyo po, marami sa mga katulad ko na nagtatago sa totoong pagkatao ang namumuhay na solo sa bahay at solo sa buhay. Kaya lang Tito Makoy, habang pinagsasaluhan namin ni Genesis ang matamis na sandali naming dalawa, ang totoo niyan pakiramdam ko malabnaw na malabnaw. Wala na yung init na nararamdaman ko kagaya noon na oras na inumpisahan namin ang pribadong bagay. Talagang mainit na mainit at buong pananabik ang nararamdaman ko. Iba pala Tito Makoy pag alam mong sa likod ng inyong ginagawa, batid mong may mga taong maaaring masaktan sa ginagawa niyong lihim. Ang pagiging malabnaw na aking nararamdaman, napansin ito ni Genesis. Nagtatanong sa akin kung bakit tila raw hindi man lang ako nananabik sa kanya, ni hindi man lang ako nangulila sa kanya. Ipanaliwanag ko sa kanya Tito Makoy kung bakit ganoon ang naramdaman ko, yung wala na yung dating init na nararamdaman niya sa akin noon tuwing nasa pribadong oras kaming dalawa. Pagkatapos Tito Makoy ng aming pribadong sandali, gaya noon, nagkikwentuhan kami sa bahay. Dito nakiusap siya sa akin na sana naman daw kahit na ganito na ang sitwasyon namin, huwag kong puputuling tuluyan ang aming ugnayan. Pag nasa Pilipinas daw ako, walang magbabago sa amin. Dapat meron pa ring oras kaming dalawa para sa aming dalawa. Ngunit Tito Makoy, ang tanging naging sagot ko kay Genesis ay, tingnan na lang natin at pwede siguro yung sinasabi mo. Ito Tito Makoy ang sagot ko sa kanya. Kasi Tito Makoy, sa akin naman, ang totoo niyan, patuloy kaming magiging magkaibigan talaga. Hindi ganap na mapuputol ang aming ugnayan. Yung aming pagkakaibigan, hindi na yan mawawala. Subalit yung mga pribadong oras namin, yung pribadong bagay na aming ginagawa, nagdadalawang isip na ako Tito Makoy kasi nga alam kong merong taong maaaring masaktan sa ginagawa namin. Sa ngayon Tito Makoy, nandito muli ako sa England. Ilang taon na rin akong hindi na naman nakakauwi sa Pilipinas. Ang huling uwi ko ay bago pa nagka-lockdown sa COVID. Plano ko sa katapusan nitong taon ang magbakasyon sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, tigil muna ako sa aking love life. Hindi ako naghahanap. Wala pa akong planong maghanap o kung maghahanap ba ako o hindi. Nakikiramdam lang muna ngayon. Tinitimbang-timbang ang sitwasyon. Naghihintay kung ano ang maaaring mangyari o kaya maaaring magbago sa landas ko, sa buhay ko at sa aking pakiramdam.
Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo at maibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa libo-libong nakikinig sa iyo, Esteban. Maraming salamat Esteban sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sumasang-ayon ako doon sa sinasabi mong sa likod pala ng matamis na bagay na ginagawa niyong dalawa, medyo nawawala ka sa concentration kasi nag-aalangan ka na kasi kung alam mong merong mga taong maaaring masaktan sa ginagawa nyo. Bagamat hindi mo naman sinasadya na saktan ang mga taong nasa likod o kaya nakapaligid sa inyong dalawa, ngunit talagang natural yan na mapapaisip ka talaga at mag-aalangan ka dahil nga sa iniisip mo na baka masaktan mo ang mga taong ayaw mo namang masaktan. Tama yan na ginagawa mo, tigil muna ngayon, timbang-timbangin ang mga pangyayari, timbang-timbangin ang iyong pakiramdam, huwag padalos-dalos sa paghahanap. Tamang-tama yung ginagawa mo. Sa muli maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at ingat palagi dyan. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, kakaunti lang naman ang nagpapa-shoutout sa sinusundang upload nito, yung baka kaming dalawa ang forever 2, yung update. By the way, sa mga hindi nakapakinig nung part 1 ng kwentong yon, parehong title po, tapos yung recent upload ko lang merong nakalagay na number 2. Ibig sabihin, update. Ngunit hanapin nyo is i-type nyo sa search tab ng YouTube, baka kaming dalawa ang forever, lalabas yan. O kaya naman tingnan nyo yung video description kasi nandoon yung link, i-click nyo lang ang link, mapapakinggan nyo na ang part 1. Ngayon sa mga nagpapa-shoutout, kakaunti nga lang naman, shoutout sa ating kapatid na si Felipe Gorospe ng Italy. Ipe, shoutout sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Boy Robles. Magandang araw sa iyo Boy at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Itong si Boy natatawa raw siya sa tawa ko. Sabagay yun nga talaga ang parang identity ko. Kaya sabi ko, nung nakita nga kami, sino ba yun, si Malik Sultan ba yun? Nakilala niya ako nung tumawa. Aksidente kami nagkita sa Jollibee dyan sa Cubao. Itong si Boy Robles naman, natatawa siya pag tumatawa ako. Sa muli Boy, maraming salamat at shout out sa iyo. Ganoon din sa ating mga kababayan dyan sa inyo, sa ating mga kasamahan sa lugar nyo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Natatawa nga talaga, maraming natatawa doon sa sinusundang upload nito, yung sabi ni Melo na sa Lagubang. At isa pang kasamahan natin, for the first time, nagpapa-shoutout siya ngayon. Kaya shoutout kay The Lion. Ang kanyang handle name sa YouTube ay @thelion-m1zay. Matagal na pala siyang kasamahan natin, ngunit ngayon lang nagpa-shoutout at gusto niya ring makahanap ng forever. Ano, The Lion, gusto mo isama kita sa Team A or Team B, yung regular na hinahanapan natin ng forever? Pakisulat mo lang dyan sa comment section upang kung gusto mong isama kita, isasama kita sa Team A or Team B. Sa muli, shout out sa iyo The Lion at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid. Ito po, medyo matagal-tagal na hindi ko ito narinig, hindi ko nabasa ang kanyang pangalan. Si Teddy Arasola ng Al-Kubar, Saudi Arabia. Teddy, maraming salamat at shout out sa inyong lahat dyan. Ikaw, Chodoro Arasola at ang iyong mga kasamahan sa trabaho. Ganoon din ang ating kapatid, nagpapa-shoutout, si Joffer, ang ating kasamahan sa South Korea. Thank you so much Joffer at ingat palagi dyan sa South Korea. Ito nga palang si Joffer, naghahanap rin ito ng forever. At ang ating kapatid naman, by the way, si Raf Fernando, kung nakikinig ka Raf, pwede mo namang ipadala yung email mo from your Gmail account to my Yahoo account. Wala namang problema yan. Ito kasing si Raf at tila may ipapadalang email sa akin. Ngayon, hindi niya alam kung paano ipadala yon. Kahit na yan sa Gmail account mo, pwede mo rin niyang ipadala sa Yahoo account ko. Raf Fernando, maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa suporta at maraming salamat sa
pakikiisa dito sa ating samahan. At gusto ko ring i-mention, i-shout out ang ating kapatid na si Severino Pabo ng Santiago, Isabela. Ang ating kapatid naman na si August Tijada, shout out sa iyo August. At ito nga palang si August natatawa doon sa sabi ni Melo na palibhasa si Bill. Ang kanilang angkan ay from Ilocos region. Kung gumapang raw sa kanya parang sa lagubang. Natatawa itong si August. Ngunit Melo, kung nakikinig ka, ayusin mo si August kasi natatawa siya ngunit parang may tampo ng kaunti. Hindi naman galit si August, ang kapatid nating ito. Siguro August, kaya nasabi yun ni Melo kasi nga alam natin na ang salagubang ay isa sa mga delicacies, hindi lang actually sa Ilocos region. Ang pagkakaalam ko from Central Luzon going to the upper part of the Philippines, ang salagubang ay isa sa mga delicacies. Kagaya ng low-cost at yung palakang bukid. Sa muli August, maraming salamat, shout out sa iyo at ingat palagi. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganon din ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Si Adon Adon Vlogs nga pala nag-share na ng kung ano ang pangalan ng 7 Emirates na kasapi ng United Arab Emirates. Ang sabi niya sa comment, ang 7 Emirates ng UAE ay ang Al Quwain. Ano bang tamang pag-pronounce niya ang pangalan na yan, Adon Adon Vlogs? Al Quwain o Al Quwain? Kasi nagtatanong ako kasi mga kaibigan, ang letter Q sa Arabic, dalawang klase ang pag-pronounce niyan. It is pronounced sometimes as letter K, tulad nito Al Quwain. Pwede mo yung i-pronounce ng Al Quwain. Tapos yung iba naman, ginagawa yung letter G, Gawain. Kagaya ng kung bakit dalawa ang pag-pronounce nito, bibigyan ko kayo ng example. Ang Qatar. So, Qatar, Q is pronounced as K. Ngunit kung natatandaan nyo yung dating presidente ng Libya, si Gaddafi. Sa atin dito sa Pilipinas, pinopronounce natin na Gaddafi. Gaddafi pala ang tamang pag-pronounce niyan. Alam ko yan kasi pabalik-balik na rin ako dyan sa Middle East. At pinag-aaralan ko rin talaga ang kanilang salita. Kaya nasasabi ko na ang letter Q ay minsan pinopronounce na letter G at pinopronounce na letter K. Kaya nagtatanong ako kung ano ba yung dyan sa United Arab Emirates. Yung unang emirate dyan, yung Al Quwain. Al Quwain ba o Al Quwain? Yung iba pang Emirates dyan sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaimah, tapos Fujairah. Yan po ang 7 Emirates ng UAE. Salamat Adon Adon Vlogs sa pag-share mo ng kaalaman. Ngayon balik tayo doon sa tamang pagbigkas ng letter Q sa Arabic. Ang sabi ko pwede yang i-pronounce ng letter K at letter G. Binigyan ko nga kayo ng example, yung Qatar, it is pronounced as letter K. Tapos yung dating presidente ng Libya. Ang ano kasi ngayon, ang ginagamit ngayon na alphabet sa modern Arabic, actually hindi yan Arabic. Ang pinanggalingan yan ay Urdu. Yung alphabet na ginagamit sa Afghanistan at sa Pakistan. Kung titingnan nyo, kung babasahin nyo, ang Arabic letters na ginagamit ngayon, ang A o kaya alpha, tawag sa kanila dyan, alif. Ang alphabet nila, alif, ba, ta, tha, jim, ha, ka. Tapos yung Q at saka K, ang letter K actually is kaf. Tapos itong letter Q na dalawa ang function, it's either letter G or letter K. Ang ano dyan, gaf. Yan ang ano to. Pinag-aaralan ko rin kasi madalas ako dyan sa Middle East. Pati yung mga Arabic, kung mga simple names lang, nababasa ko na. Kaya nagtataka rin minsan ang aking guide kung minsan nakakapagsalita ako ng Arabic. Pabalik-balik na rin ako dyan. At mahalaga na pag-aralan ko rin kasi malaking bagay yan. Malaki ang impact sa tao pag nagsalita ako ng kahit na yung broken Arabic lang, tuwang-tuwa sila.
Ngayon balik tayo sa ating shoutout at natutuwa ako talaga dito sa kulitan ni na Tim Gonzales at Bear for Love. Basahin nyo ang kanilang kulitan doon sa sinusod ng upload nito yung sana kaming dalawa ang forever. Matatawa kayo. Kaya shoutout sa iyo Timothy Gonzales at si Bear for Love. At sa atin namang mga hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko po ngayon ay ang Team A. Doon sa mga ngayon palang nakakapakinig sa atin, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Pag sinabi kong naghahanap ng forever, ang ibig sabihin, seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang. Ngayon naghahanap ng forever si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, si Neil R. Naghahanap rin si Sam Barreto, Ramon Sarmiento, si Chor Baril at si Rick Gloria. Kung naghahanap po kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Sa mga nais na magpa-shoutout, sa muli po isulat lang sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Salamat at palagi nyo akong sinasamahan. Ingat po kayong palagi at sana sumainyo ang biyaya galing sa itaas.